sa bill. Yun yung train. Paano ko matuluyan kung kinakalaban ng Maynila? Paano ko maswelduhan yung mga maestra? Paano ko magbilihan ng mga eroplano? I need to keep this government running. Nagtataka ka ba kung bakit ang produktong kalimitan mong binibili ay biglang tumaas ang presyo nito mga nakaraang taon? Tumaas din ang presyo ng ilang inuming may sukal. Ito ang dahilan kung bakit. Matatandaan natin noong December 2017, pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang RA 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law na simulang ipinatupad pagpasok ng taong 2018. Ang TRAIN ang siyang unang bahagi ng Comprehensive Tax Reform Program or CTRP na naglalayong gawing mas simple, makatarungan at mabilis ang sistema ng pagbubuwis dito sa ating bansang Pilipinas. Ang mga buwis ay nagsisilbing lifeblood ng ating bansa. Kung wala ang pagpapato ng buwis ay magiging paralisado o walang programang magagawa ang gobyerno. Upang tungkulin ito ay matamo, kailangan bayaran ng mga gastusin kasama nito ang pondo ng iba't ibang programa at proyekto sa pagpapaunlad ng ating bansa at ng pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ang batas sa ayon sa gobyerno ay makatutulong sa ekonomiya ng ating bansa. Pero gayunpaman, gaya ng ilang pagpapatibay, mayroon ding ito mga benepisyo o advantages at hindi mabuting maidudulot o disadvantages. Una, tatalakayin natin ang kaalamang ito. Isa sa pinagtuunang pansin ng batas na ito ay ang pagpapababa ng personal income taxes. Ang mga manggagawa na hindi umaabot ang kita sa 250,000 pesos sa isang taon ay hindi napapatawan at sisingilin ng buwis. Ang mga kumikita naman ng malaking pera ang magkakaroon ng mas malaking kontribusyon sa kita ng buwis. Isa ding probisyong binibigyang diin ng TRAIN Law ay ang paglalaan ng 70% ng kita para sa programang Build ng gobyerno na nakapokus sa pagsasagawa ng mga infrastruktura. Ang natitirang 30% ng kita ay mapupunta sa social services bilang pagsunod sa isa pang layunin ng TRAIN, ang itaguyod ang magandang kapakanan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng paglalaan ng budget sa pangangalaga ng kalusugan at ng programang pang-edukasyon, ang pangangalagang pangkalusugan ay isa sa mga kalalahanin na itinaas ng batas. Ang TRAIN Law ay nagbibigay o nagpapato ng pagtaas ng buwis sa mga sigarilyo at mga inuming matamis na nagbibigay suporta sa pagtaguyod ng malusog na pamumuhay. Dahil sa batas ding ito, ay bumaba ang mga gamot para sa diabetes, mataas na kolesterol at hypertension sa pamamagitan ng hindi pagpapataw ng 12% na VAT. Ang edukasyon ay kasing halaga lamang ng pangangalagang kalusugan. Ang laang gugugulin ng CHED na nasa 40 billion pesos para sa paunang implementasyon ng libreng matrikula sa kolehiyo at mga sari-sari pang bayarin pang akademiko mula taong 2017 hanggang 2019 ay nanggagaling sa nalikom na pondo ng TRAIN Law. Gayunpaman, isa sa mga malaking pagpinta sa batas nito ay ang paglalapat ng mas mataas na buwis sa mga sasakyan, gasolina, elektrisidad, gamot, mga kalakal ng mamimili, dokumentaryong staff at deposito sa mga dayuhang pera. Bukod dito, ang pinapataw na buwis sa mga nananalo sa loto ng mas mataas pa sa 10,000 pesos o 20% na. Ang tahasang pagtaas ng mga presyo tulad ng LPG, petrolyo, gasolina at iba pang produktong langis ay nag-udyok sa pagtaas ng pasahe na kung saan nagdulot ito ng hindi may maiwasang pagtaas ng iba pang produkto. Ang mas malawakang pagtaas ng inflation rate o pagpapalabas ng labis na salapi sa ating bansa ay nag-iwan ng makasaysayang marka ng 6.7% noong October 2018.
Ngunit ang tanong na sadyang nangingibabaw ngayon ay kung ano nga ba ang epekto ng tax reform sa mga Pilipino. Ayon sa Philippine Statistics Office o PSO, tumatantya sa 21.6% ang mahihirap na Pilipino na hindi saklaw sa income tax exemptions. Ang labis na maapektuhan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi ito ang perpektong sistema ng pagpapataw ng buwis. Subalit kailangan nating magsimula kung saan binibigyang pansin ang mas malaking bilang ng polusyon ngayon. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagrebisa ng hindi naaayon probisyon ng batas, gaya ng pagtaas ng presyo ng mga produktong langis at naglulot ng malawakang epekto sa presyo ng iba pang pangangailangan.